Tatlong termino ng kuryente na ginagamit sa welding. Ito ay importanteng malaman natin para maintindihan natin ang ganda ng paglusaw natin sa bakal at hindi tayo mahirapan sa unang bahagi ng pagsasanay. Ang current sa welding ay tumutukoy sa daloy ng kuryente sa pamamagitan ng welding circuit. Ito ay sinusukat sa amperes, amps, at isa sa pinakamahalagang mga parameter sa welding dahil direktang nakakaapekto ito sa init na nalilikha sa welding arc at sa lalim ng pagkakapenetrate ng weld sa base metal. Narito ang ilang mahahalagang punto tungkol sa current sa welding. Kontrol sa init at penetrasyon. Ang dami ng current ay pangunahing nagdidikta sa laki at lalim ng weld. Mataas na current nagreresulta sa mas mataas na init at mas malalim na penetrasyon. Ito ay kadalasang ginagamit para sa mas makapal na materyales. Mababang current nagreresulta sa mas mababang init at mababaw na penetrasyon. Ito ay kadalasang ginagamit para sa mas manipis na materyales. Pagkatunaw ng electrode. Ang current ay nakakaapekto rin sa bilis ng pagkatunaw ng consumable electrode kung ginagamit. Ang mas mataas na current ay nagpapabilis sa pagkatunaw ng electrode at mas maraming welding metal ang idinideposito. Uri ng current. Mayroong dalawang pangunahing uri ng welding current. Direct current, DC. Ang daloy ng kuryente ay sa isang direksyon lamang, mula negatibo patungo positibo o baliktad. Ang DC ay karaniwang ginagamit dahil nagbibigay ito ng mas stable na arc. Mayroon itong dalawang polarity, DC electrode negative, DCEN, o direct current straight polarity, DCSP. Ang electrode ay negatibo at ang workpiece ay positibo. Nagreresulta ito sa mas mataas na rate ng pagkatunaw ng electrode at mababaw na penetrasyon, or DC electrode positive, DCEP, o direct current reverse polarity, DCRP. Ang electrode ay positibo at ang workpiece ay negatibo. Nagreresulta ito sa mas malalim na penetrasyon at mas malaking init sa workpiece. Alternating current, AC. Ang direksyon ng daloy ng kuryente ay nagpapalit-palit ng maraming beses bawat segundo. Ang AC ay maaaring gamitin para sa ilang partikular na aplikasyon tulad ng welding ng aluminum dahil nakakatulong ito sa pagtanggal ng oxide layer. Setting ng current. Ang tamang setting ng current ay depende sa ilang mga salik, kabilang ang kapal ng base metal. Mas makapal na material ang nangangailangan ng mas mataas na current. Uri at diameter ng electrode. Iba't ibang uri at laki ng electrode ang may iba't ibang rekomendadong operating current range. Karaniwang nakasulat sa packaging ng electrode. Posisyon ng welding. Ang welding sa overhead o vertical na posisyon ay maaaring mangailangan ng bahagyang mas mababang current kumpara sa flat welding. Ang ampere, madalas na pinaikli bilang amps, sa welding ay tumutukoy sa lakas ng electrical current na dumadaloy sa welding circuit. Ito ay isang mahalagang salik na direktang nakakaapekto sa dami ng init na nalilikha sa panahon ng proseso ng welding. Narito ang ilang pangunahing punto tungkol sa kahalagahan ng amperes sa welding. Kontrol sa init. Ang amperahe ang pangunahing kumukontrol sa init na nabubuo sa welding arc. Mas mataas na amperahe ay nangangahulugang mas maraming init at mas mababang amperage ay nangangahulugang mas kaunting init. Tunaw ng electrode. Ang amperahe ay nakakaapekto sa bilis ng pagtunaw ng welding. Electrode. Kung ginagamit, mas mataas na amperage ay magpapatunaw ng electrode ng mas mabilis. Lalim ng penetrasyon. Ang tamang amperage ay kritikal para sa pagkamit ng sapat na lalim ng penetrasyon sa base metal. Ang mas mataas na amperage ay karaniwang nagreresulta sa mas malalim na penetrasyon. Laki at hugis ng weld bead. Ang amperage ay nakakaapekto rin sa laki at hugis ng nabuong weld bead. Ang sobrang taas na amperage ay maaaring magresulta sa malapad at labis na tunaw na weld bead, habang ang sobrang baba na amperage ay maaaring magdulot ng manipis at hindi sapat na tunaw na weld bead. Uri ng metal at kapal. Ang kinakailangang amperage ay depende sa uri at kapal ng metal na hinahanglang. Ang mas makapal na materyales ay karaniwang nangangailangan ng mas mataas na amperage upang matiyak ang sapat na pagtunaw at penetrasyon. Uri ng electrode. Ibang uri at laki ng welding electrode ang nangangailangan ng iba't ibang range ng amperage para sa pinakamainam na performance. Karaniwang nakasaad sa packaging ng electrode ang inirekomendang amperage range. Sa madaling sabi,
Ang pagtatakda ng tamang amperage ay mahalaga upang makagawa ng dekalidad na weld na may sapat na lakas, penetrasyon at tamang itsura. Ang sobrang taas o sobrang baba na amperage ay maaaring magresulta sa mga depekto sa weld tulad ng hindi kumpletong fusion, undercut, burn-through o labis na spatter. Kadalasan, ang isang rule of thumb ay ang paggamit ng humigit kumulang 1 ampere para sa bawat 0.01 pulgada sa 250.4 may isang kapal ng material. Gayunpaman, ito ay isang pangkalahatang patnubay lamang. At ang aktwal na kinakailangang amperage ay maaaring mag-iba depende sa iba pang mga salik. Mahalagang sumangguni sa mga rekomendasyon ng manufacturer ng welding machine at electrode at magsagawa ng mga test weld sa scrap material upang matukoy ang pinakamainam na setting ng amperage para sa iyong partikular na aplikasyon. Ang voltage sa welding na sinusukat sa volts ay tumutukoy sa electrical potential difference o presyon na nagtutulak sa current, amperahe, na dumaloy sa welding circuit. Ito ang lakas na nagpapanatili sa arc sa pagitan ng electrode at ng workpiece. Narito ang ilang mahahalagang punto tungkol sa voltage sa welding. Control sa arc length. Ang pangunahing papel ng voltage ay ang pagkontrol sa haba ng arc. Mataas na voltage nagre-resulta sa mas mahabang arc. Ito ay karaniwang nagbubunga ng mas malapad at mas patag na weld bit na may mas mababaw na penetration. Maaari rin itong magdulot ng undercut, uukit sa gilid ng weld, at konkevo na weld profile, mababang voltage nagre-resulta sa mas maikling arc. Isugoy man ato background tulong may burol. O ropin na weld bidaet. Kakulangan sa fusion. Hindi ganap na pagkakadikit ng filler metal at base metal. Maaari din itong magresulta sa labis na spatter. Tilamsik ng tunaw na metal. Kaugnayan sa current, amperage. Bagamat ang voltage ang nagtutulak sa current. Kung umabot ka hanggang dito, sigurado akong interesado ka sa welding. Maaari bang i-heart at i-share ito para mapaabot natin sa mas maraming nais din matuto sa welding. My name is Louie Macabenta, ang inyong welding instructor. Maraming salamat.